Check natin to. For number 1, load combinations tayo. So, which of the following most nearly gives the required strength R sub U for LRFD? For set A po, ang sagot po natin is 660 kilonewtons. Tatlong set po kasi ito. So, may mga nagbago lang dito sa values ng loads natin. Pero basically, yung mga questions po ay magkakapareho lang. So, check natin required strength RU for LRFD daw. So, kapag ganyan, kunin lang po natin yung factored load. So, i-try natin gamitin yung load combination 1 or C1 for LRFD, 1.4D plus 1.4F. Malamang hindi po siguro ito yung naging sagot, pero try lang natin. So, 1.4D plus 1.4F. Ang ating dead load is 210. Ang fluid load natin is 50 based on the given. So, 1.4 times 210 plus 1.4 times 50. Anong sagot dito? Tignan natin. 1.4 times 210 plus 1.4 times 50. 364 for first load combination. Next, for second load combination, meron tayong 1.4D plus 1.2F plus 1.6L plus 1.6H, pero wala naman po tayong lateral pressure dito, so wala po yan. Plus 0.5 L sub R plus 1.2T. So try natin to. Bukan po natin yun. I-ano ko na lang po. Snipping tool ko na lang. Tignan natin kung hanggang saang value ang ibibigay sa atin ng ganitong load combination. So meron tayong 1.2. Ang D natin 210 plus 1.2 ang F natin ay 50 plus 1.6 ang live load natin is 160. Tapos 0 po yung H natin. Tapos 0.5 multiplied by L sub R. Ang L sub R naman natin dito is roof live load. 150 kilonewton based on the given. Ayan po yung given natin. So 150 po yung roof live load natin. Talagay yun nandito 150. And then wala po tayong temperature. So 0. So magiging sagot natin dito is check natin. 1.2 times 210 plus 1.2 times 50 plus 1.6 times 160 plus 0 plus 0.5 times 150. 643 kilonewtons. Next, load combination. Load combination number 3. I think meron naman tayong wind load naman dito. So 1.2D plus 1.6 L sub R plus R. Wala naman po tayong rain load. So 0 yung R. So L sub R lang gagamitin natin. Yung roof live lang. Tapos plus F sub 1L. Sabi niya dito, note use F sub 1 equals 0.5. So gagamitin natin dito 0.5 multiplied by either live load or 0.5 multiplied by wind load. So check natin. Again, sa paggamit po ng load combination, kinukuha po natin yung mas malaking value, di ba? Check po natin kung anong value ang ibibigay sa akin nitong combination na to. So 1.2 multiplied by 210 po yan plus 1.6 multiplied by L sub R ulit natin. Check natin dito sa Word. Ang L sub R natin or roof live load is 150. So lagay ko ulit, balik ko dito, 150 plus F sub 1L, pero mas maliit po yung live load natin, di ba? So, mas malaki po yung wind load natin. Kasi based on the load combinations given, yung wind load natin 250, yung live load natin 160 lang. So, since mas malaki yung wind load, ang pipiliin po natin is yung wind load. So, plus 0.5 times wind load na 250.
So, magiging sagot natin is 1.2 times 210 plus 1.6 times 150 plus 0.5 times 250. 617. Next, we have ito naman po, load combination number 4. So, check natin yan. Or pagsamasamahin na lang kaya natin, no? Pare-pareho lang naman po yan. Pagsamasamahin na lang natin para mas mabilis tayo. Ayan po, palakihin ko na lang to and then isolve ko na lang. So, tignan natin. Kapag ito, load combination number 4, that's 1.2 times dead load na 210 plus 1.0 times wind load. Yung wind load natin dito is 250. So, gawin ko is ano ko na lang. Maglagay din ako ng kopya ng loads natin para madali siyang sundan. Lagay ko na lang dito. So, magdagdag tayo ng wind load na 250 plus F sub 1L. Sabi ko sa inyo, F sub 1 in this case, 0.5. So, maglagay na ako ng F sub 1 dito plus 0.5 times 160. Tapos, or 0.5 times W. Again, 0.5 times L sub R pala. Ang L sub R natin is 150 pala. Hindi pala L. O, ito pala yun. Wala naman tayong raid load, no? Wala naman tayong R. So, check natin. 1.2 times 210 plus 250 plus 0.5 times 150. 577. Next, dito naman po, 1.2 times dead load. So, 1.2 times 210 plus 1.0 times seismic or 1.0 times earthquake. 1.0 times 320 plus F sub 1L. F sub 1 natin is 0.5. Tapos yung L natin is live load na 160. Check natin may sagot natin doon. 652. Next, dito naman po. 0.9 times dead load. So, 0.9 times 210 plus 1.6H. Wala naman po tayong H. So, 0 yan. Plus 1.0 W. Yung W po natin 250. So, may sagot natin dito is 0.9 times 210 plus 250. 439 kilonewtons. Lastly, dito naman po, 0.9D or 0.9 times 210 plus 1.0E. Ang E natin is 320 plus 1.6H na 0. So, 0.9 times 210 plus 320 lang natin, 509. So, as you can see po, yung pinakamalaking value natin dito is nasa pang-5. Yung pang-5 o yung pang-4. Ito po yung pinakamalaki natin, 652. Check lang natin, 364 sa una, 643 sa pangalawa, 617 sa pangatlo, 577 sa pang-4, 652 sa pang-5, di ba? So, that means po na yung pang-5 combination yung gagamitin natin. So, ang magiging R sub U natin dito would be equal to 652 kilonewton dapat or yung load combination natin. Ano ko na lang muna to. Load combination na mag-govern 652. So, i-check natin dito sa choices. Ang pinakamalaki na RU or required strength is, of course, as you can see, ang pinakamalaki is 652 dito. So, ang pinakamalapit sa kanya, 660. May sagot po natin sa number 1, 660. Bakit? Kasi po, kapag naglo-load combination tayo or nagpa-factored loads tayo, automatic na ine-equate na natin yan sa R sub U or sa required strength ng member natin. Depende sa load combinations na na-compute. So, yan po yung sagot natin. Next.
Number two, if resistance factor is 0.9, which of the following most nearly gives the required nominal strength naman for LRFD? So again, ang RU natin is equal to, number 2 to ang RU natin is equal to P times Rn, di ba? Yan po yung ano natin, formula natin for our required strength. At meron na tayong RU that's equal to 652 kilonewton. Tapos ang ating reduction factor is 0.9. Ano daw yung magiging R sub n natin? Madali lang naman, di ba? So, ang magiging R sub n natin, may tanong po dito. Hello? Narinig ko pa rin ba ako? So, may tanong po. May tanong po ba? Rinig ba ako? Or wala? Rinig ba or wala? Rinig po, sir. So, may tanong? This is number 2. Wala. Walang tanong. So, let's proceed. Okay, number 3 na tayo. Tayo, palinaw po yun. So, sa number 3, most nearly gives the required strength naman, R sub A, for ASD. So, gamit naman tayo ng load combinations po ng ASD naman. So, i-check natin ito. So, for number 3, we're going to use this load combinations and isa-isahin po natin i-check yung mga values nila. So, for D plus F, simple lang. Kopihin ko lang to. Lagay ko dito para meron tayong basehan. Ang dead load natin 210, ang fluid load natin 50. In other sets po, hindi po yan magkakapareho. No? Yung ibang fluid load 70. Depende sa set na nakuha mo no exam. So, magiging 260 kilonewton. Next, dito naman po, D is 210, H is 0, F is 50, L is live load na 160, tapos temperature load 0. So, magiging sagot natin dito is 420. Next, dito naman po, ang D natin 210, ang H natin 0, F natin is 50, L sub R natin is 150. So, ang magiging sagot natin dito, 410 kilonewton. Next po, dito naman tayo sa combination 4. Ang D natin is 210, ang H natin is 0, F natin is 50, tapos plus 0.75 na live load na 160 plus temperature load. May tipo tayo dito pero wala naman pong value yan. So 0. Plus L sub R or R. Ano bang L sub R natin? 150. Huwag na natin dagdagan ng R kasi wala naman tayong rain load. So ipag-add po natin yan. So 210 plus 50 plus 0.75 multiplied by 160 plus 150. So 530 po ang ating sagot or combination 4. Lastly, dito naman po tayo. So D plus H, so 210 plus H na 0 plus fluid load na 50 plus it's either 0.6 W, yung W natin is 250 kilonewton or E over 1.4. Earthquake load na 320 divided by 1.4. Okay, kapag sinabi natin na or, kapag or po yung keyword, that means na pipiliin lang natin kung ano yung mas malaki sa kanila. Mamili lang tayo ng isa from the word or. Okay? So, 210 plus 50 plus 0.6 times 250. So, makukuha natin dyan 410 pag yung 0.6 times W ang ginamit natin na load combination. Pero kapag earthquake load tayo, 320 divided by 1.4,
ang makukuha natin is 488.57. So, ano pipiliin natin? Pipiliin natin yung mas malaki. So, that means na nagbibigay ng mas malaking value kapag ginamit natin itong 320 over 1.4 na to. So, ano magiging sagot natin dito? Ang magiging sagot natin, 488.57. Sulat ko na lang. So, pero hindi naman yan yung magiging sagot natin kasi pag pinag-compare natin lahat ng limang load combinations for ASD, ang mag-govern would be the largest combination, 530 kilonewton, which is based on combination number 4. So, 530 po ang sagot natin. And now, ang hinahanap po natin dito, ang question po dito is, what is the required strength R sub A for ASD? So, binigay niya na dati, no? Ayan, 530 kilonewton. So, yan ang magiging sagot natin. Tandaan niyo po, yung load combination po natin, in-equate po natin yan sa either allowable or sa ating design strength para makuha natin kung ano yung maximum possible load na pwedeng i-accommodate ng member. So, 530. Now, if the safety factor is 1.6, which of the following most nearly gives the required nominal strength? Based on the formula po, so number 4 na tayo, based on the formula, R sub A is equal to R sub N divided by safety factor. Ang nagiging R sub A natin, i-equate natin sa largest load combination na 530. So, ilagay ko yan dito, 530. Sorry. 530, and that's equal to R sub N divided by, ang safety factor daw natin, 1.6. In other sets po, ang safety factor is 1.67, I think. Depende yan po sa set mo. Kung set A kayo, parang 1.6. Kung set B, parang 1.67 ata, or I'm not sure, no? Depende yan sa test paper na nakuha nyo during the exam. So now, 530 multiplied by 1.6, ang makukuha po natin, 848 kilonewtons. So, magiging Rn natin, or nominal strength natin is 848 kilonewton. Yan po yung sagot natin dito. So now, for your choices po, ano po yung pinakamalapit sa 848? It's 850. So sagot natin dito, 850. Next po, problem 2 na tayo. Ano ko lang. So for problem 2 po, ito po yung tanong. In the figure, the steel given is attached to a gasket plate via M16 bolts. Use NSCP 2015 specification. A36 steel with FY 250 megapascal and FU 400 megapascal. Length of connection is 140 millimeters. Length of edge of member to center of extreme bolt is 190 millimeters. Gross area is 4,530 square millimeters. X is 25 millimeters. Thickness of flange is 14 millimeters and web thickness is 10. M16 bolts use standard holes. Yan po yung sino po yung figure na meron tayo. For number 5 question, the section used in problem 2 is an example of, sabi niya, is it symmetric, singly symmetric, doubly symmetric, or unsymmetric? Ang sagot po dito, singly symmetric. Kasi ang ginagamit po natin dito is hindi po to wide flange. Actually po, this is actually channel, no? Channel section po 'yan. So ganyan po yung itsura niya. So that means na singly symmetric siya. That means symmetric lang siya with respect to one axis. Hindi po siya symmetric with respect to vertical axis.
with respect to x-axis lang siya symmetric. Nagbi-mirror silang dalawa kapag x-axis yung dividing line. Now, next naman is ito naman, no? Which of the following most nearly gives the tensile strength based on tensile yielding in the gross area? So, based on tensile yielding po tayo in the gross area. Ayan po. So, again, kapag tensile yielding po, ano pong ginagawa natin kapag tensile yielding? Ano po? Yung nominal strength po natin would be F sub y times area gross po. Ganyan po yung formula natin, di ba? So, this will be equal to, ang F sub y natin dito, 250 megapascal. Ang gross area natin is 4,530 as stated in the problem. Now, multiplyan lang po natin yan ng reduction factor na 0.9 kasi tensile yielding to, so 0.9. Pero mamaya na lang natin yan. Mamaya na lang natin yan kunin. Ito na lang muna. So, i-divide ko po by 1,000 para maging kilonewton. So, may sagot dito. 250 multiplied by 4,530 divided by 1,000. So, 1132.5. 1132.5 kilonewton. So, yan po yung ating nominal strength. Ngayon, ang hinahanap po natin dito is not nominal strength. Ang hinahanap po natin is yung tensile strength reduction factor times nominal. So, lagyan natin, multiply natin ng reduction factor yung nominal natin. So, that's equal to 0.9 times 1132.5. So, this will be, multiply ko na lang to ng 0.9. 1,019.25. So, since 1,019.25 kilonewtons po ang sagot natin, pipiliin po natin yung pinakamalapit sa kanya. Ano po yung pinakamalapit sa 1,019? Based on the problem, ang pinakamalapit po dyan is 1,020. Kita niyo po yun? So, I think hindi naman na malapit yung iba sa kanya. So, ang sagot po natin, 1,020. Number 7. So, which of the following most nearly gives the net area A sub n? Which of the following most nearly gives the net area na A sub n po? I-ano lang natin dito. So, apat po yung choices natin. 4,000, 4,100, 3,700, and 3,800. Ngayon, kapag net area, dalawa po yung mode of failure natin. Basahin ko na lang siguro to. Ito po yung ano natin, yung section natin. This could either fail sa ganitong pattern. Pwedeng mag-fail sa ganitong pattern. Or, sa next na pattern, pwede rin siyang mag-fail pa ganito. So, dalawa po yan. Pwedeng ganyan or pwedeng ito yung unang failure pattern, pwedeng ganito yung pangalawang failure pattern. Wala na ako nakikitang ibang failure pattern, no? Kasi matatamaan na yung ibang bolts, mababawasan na yung strength niya. So now, ito yung ano, itry natin itong unang failure pattern, computein natin yung net area niya. So, for failure pattern number 1, ang magiging net area would be equal to, syempre, gross area minus area ng holes, di ba? Tapos, dagdagan lang natin ng summation ng S squared over 4G multiplied by thickness. Yan yun, di ba? So, this will be equal to, ano yung area gross natin? 4,530. Tapos, ilang holes ang meron tayo? 3 holes po yung tinamaan niya based on the first failure. So, tumama siya sa isa, pangalawa, and then lastly, pangatlo. So, ganyan po yung unang failure natin. So, minus 3, ano pa yung diameter niyan? Ang diameter po ng holes natin would be, since M16 ang ginagamit natin dito, mag plus 2 lang tayo. So, magiging 20 ang diameter. Tapos, ang thickness po natin dito, ang thickness ng section natin is
Nasaan yung thickness ng section natin? Okay. Gagamitin natin dito yung web thickness na 10 na. 10 ang gagamitin natin na thickness. So, medyo trick question to. Meron tayong flange thickness na 14, may web thickness na 10. Nasaan po ba nakalocate yung bolt hole? Yung bolt hole nakalocate po siya sa web, hindi po siya nakalocate sa flange. So malamang yung natamaan niyang thickness, yung thickness ng web. So ang ibabawas natin na area dito is yung area ng bolt hole na tumama sa web. So ang gagamitin nating thickness, web thickness na 10. Okay po ba yun? So ngayon, lastly, dito naman sa S squared over 4G times T. So ilang ano ba yan? Ilang diagonal patterns ba yan? Dalawang diagonal patterns, di ba? So i-shadean natin yung dalawang diagonal patterns ng green. Isa dito, and then isa dito. So dalawang diagonal pattern yan. So plus dalawang ano po, S squared. Anong S natin? Okay, 65 yung S natin over 4G. Ano naman yung G natin? 65. Pareho silang 65. So, divide ko na lang by 65. Tapos yung thickness natin is still 10. So, ano may sagot natin dito? Pagbitin ko na lang. 4530 minus thrice ng 20 times 10 plus dalawang 65 squared over 4 times 65 multiply by 10. 4255 po ang sagot natin sa unang pattern. 4255 square millimeters. For second pattern naman po, tignan naman po natin, mas simple lang yung second pattern natin kasi walang diagonal. So, area gross natin, 4,530 minus dalawang whole area. Ano po yung dalawang whole area na yan? Dalawang 20 times thickness na 10. Bakit po 20? Kasi M16 yung ginamit na bolt. Tapos mag plus 2 ka lang for nominal hole diameter. Tapos mag another plus 2 ka dahil tension member tong ating ah, problem, no? So sabi nga dun sa section 503 ata, point 2, kapag tension member, mag-add ka ng additional 2. So magiging 20. So ano magiging sagot natin dito? 4,530 minus, alisin ko na lang to. 4,130. So ang A sabihin natin is 4,130 square millimeters. So as you can see, if you compare the two choices, mas maliit po ito. So ito po yung magiging sagot natin for net area. So therefore, ang pinakamalapit po sa 4130 na net area is 4,100. As you can see in the problem naman. So sagot natin for number 7 is 4,100. Now for number 8 naman, balik tayo dito. How about effective net area? How about effective net area? Kapag effective area po, ang pinag-uusapan, ang effective area also known as A sub E, ginagawa lang natin yan as shear log factor multiplied by net area. Meron naman na tayong net area, di ba? Ang net area natin is 4,130 yung sagot natin kanina. Yung shear log factor po natin uh, in these cases po, since hindi po transmitted yung load sa lahat ng elements, as you can see, yung web lang po ng ating channel section ang bolted. Wala naman po bolt sa taas. So, hindi po equal yung transmission sa lahat ng elements. Ang ginagamit po natin na shear log factor dyan is 1 minus x over L na shear log factor. Multiply lang natin yan by net area na 4,130. So, ngayon, this is 1 minus yung x natin, given naman na dito. Ang x natin is 25. Tapos, yung L natin is either 190 or 140. Ano pong gagamitin natin dyan? So, yung length of connection is 140, yung length of edge of member to extreme bolt is 190. Ang gagamitin po natin dito, length of connection. Length of connection, 140 po.
Yan. Kasi, ito po, edge of member, papunta sa center ng extreme bolt, yan po yung 190. Ito po, shadan ko dito. Ayan po yung 190, pinag-a-add lang natin to. Pero, tandaan nyo, kapag shear lag factor ang pinag-uusapan, masyado na pong malayo yung dulo niyan. Hanggang doon lang po tayo sa mismong connection lang, dito lang, sa gitna. Kaya yung 140 ang gagamitin natin dito. So now, we have yung x na 25 divided by 140, tapos for 130. Magiging sagot natin dito is 1 minus 25 over 140 multiplied by 4, 130. 3392.5. So, lagay ko na lang dito, 3,000 Ayun, ba't naging sensitive yung ano ko, no? Sorry for that. 3392.5. Anong pinakamalapit po dyan? 3,400. Letter A. Now next, number 9 tayo. Which of the following nearly gives the tensile strength based on tensile rupture in the gross section? So, based on tensile rupture naman daw. So, based on tensile rupture, ang magiging tensile strength natin or P times R sub N natin would be, ang magiging P na natin dito, 0.75 na yung ating reduction factor kasi rupture na pinag-uusapan. Kapag tensile yielding po, dun lang po yung 0.9 na reduction factor. Pag rupture, 0.75 na po. Tapos yung Rn natin is F sub U times A sub E na. So this will be equal to 0.75 multiplied by F sub U na 400 tapos A sub E na 3,392.5 divide ko lang by 1,000 para maging kilonewton. Magiging sagot natin dito would be 0.75 multiplied by 400 times 3,392.5 divided by 1,000. Sagot natin, 1,017.75. Yan po yung sagot natin. So, sulat ko na lang dito, 1,017.75 kilonewton. So, ang pinakamalapit po dyan is letter B po. 1,000 kilonewtons po ang pinakamalapit na sagot dito. So, kaya ang sagot natin dyan is 1,000. So, any question po sa problem 2? May tanong po ba sa problem number 2? Items 5 to 9. Meron bang question? Kung wala po, let's proceed with number 10. So, for slender columns, what failure is usually most critical? So, compressive yielding po kapag shorter columns. No? Kapag shorter columns po, compressive yielding or kapag stackier columns. Shear, wala naman po, hindi naman po, hindi naman po malakas ang shear pag columns. Usually po sa beams po to. Tapos combined compression and bending, hindi po ganun ka critical yung columns natin sa combined compression and bending. Usually sa beams po natin to. So usually ang napag-aralan lang po natin sa compression members natin could either be compressive yielding or buckling. Pero since slender po ang pinag-uusapan natin dito, ang magiging sagot po natin is buckling. Next, how can be the effective net area of a tension member be increased? So meron po tayong apat na choices. Letter A, reducing the number of bolt holes. Letter B, using smaller diameter bolts. Letter C, increasing the width of the member. Letter D, placing the bolts closer to the edge. Kapag i-increase natin yung effective net area po, wala pong kinalaman yung placing the bolts closer to the edge. Kahit saan mo naman ilagay yung bolt mo, pareho lang naman po na mabubutasan yung ating
gross section at magiging net section siya. Hindi naman mabawasan yung area mo kung mapalitan mo yung placement ng bolts mo, di ba? Next, increasing the width of the member. Increasing the width of the member, medyo tricky po to class, no? Ang pinag-uusapan po dito is width at hindi po to dumadagdag sa ating net area. Kasi po, ang magtataas po ng net area natin would be the thickness, not the width. Tandaan nyo po, in examples like this, ang nagiging width po natin would be, of course, ito, no, yung kahabaan ng ating member. Pero yung thickness po niya, hindi po natin i-increase. Yung width lang po niya yung in-increase natin, which makes it, hindi po siya yung ating magiging sagot. Or which makes it incorrect. Increasing the thickness of the member, magiging correct yan. Pero increasing the width, hindi po. Next, using smaller diameter bolts. Actually, ito po, medyo nagbe-make sense po to, no? Using smaller diameter bolts. Kaso ang problema po dito, class, kahit naman gumamit ka ng mas maliit na bolt, hindi naman liliit yung net area mo kasi hindi mo naman ni-reduce yung bolt hole mo. Isipin mo na lang, ito, let's say, ito yung section mo, tapos ito yung mga nabutas ng bolts mo. Ngayon, ni-reduce mo nga yung diameter ng bolts na pumasok dyan, pero yung bolt hole mo, ganun pa rin naman kalaki. Hindi mo naman ni-reduce yung laki ng bolt holes mo. Di wala din lang, di ba? So, dapat, using smaller diameter of bolt holes or using smaller diameter holes, pwede pa. Pero pag gumamit ka lang ng smaller diameter bolt without reducing the diameter of your bolt hole, edi wala din lang. Okay, so ang magiging sagot ba natin dyan is reducing the number of bolt holes. Letter A. Next, number 12 po, makikita nyo po to sa NSCP nyo. So kapag meron po kayong NSCP, makikita nyo po sa section 500 plus din lang po makikita. Ang gagamitin natin is ASTM A53 grade D po, 4 pipes. Next, number 13. Which of the following nearly gives the radius of gyration of a square with a side of 2 inches? So dito medyo mag-solve tayo. So yan po, no? Which of the following nearly gives the radius of gyration of a square with a side of 2 inches? Pag po square ang section na ginagamit natin, class, tapos meron kang 2 inches, may 2 inches ka na dimension. Ano ginagamit natin dito? Ganon din lang, di ba? Ang ginagamit natin dito for radius of gyration would be square root of I over the area din lang. Tama po ba? Now, class, ang magiging I po niyan would be pareho lang sa rectangle, BH cube over 12. Tama po? So, sabihin na lang natin na parang rectangle siya. Square root ng, ang B natin is 2 inches. Tapos yung height natin 2 inches din lang, cube, divided by 12. Yan po yung I natin. Tapos yung area po natin is, since area ng square yan, edi 2 by 2 lang. So, ano may sagot natin dito? So, try ko pong i-solve. So, square root of 2 times 2 cube divided by 12 over 2 by 2. May sagot po natin would be 0.57735, no? 0.57735 inches. Okay. Nasaan po yung 0.57735 dyan? Ito po, no? Nandito po, 0.58 nakasulat dito. Pero tandaan niyo po yung dimension natin in terms of millimeters, yung dimension na nakasulat dyan. Ang sagot po natin dito, inches. Okay? Inches po yan. Naka-millimeters to eh. Naka-millimeters po to. So, kailangan natin i-convert yung inches into millimeters. Hindi multiply ko lang ng 25.4 millimeters per inch. So, convert ko lang. So, multiply natin to by 25.4. So, medyo tricky yung choices. So, 14.66 po ang magiging sagot natin or 14.66 millimeters. So, that's approximately equal to 15 millimeters. So, meron po tayong 14.67 na sagot dito pero inches na naman yan, class, no?
millimeters na kinonvert na natin into mm. So, ang magiging sagot natin, 15 millimeters. Tuloy po natin. Number 40 to number 16, black shear naman po. I-screenshot ko lang. So, may tanong po ba sa number 13? Or meron po bang any clarification po sa previous problems? Meron ba? Eh, kung wala, tuloy na rin to. So, ito po yung next na problem natin, class, no? Talking about black shear. Ngayon, meron akong sinend sa inyo na I think nandito po yun. Black shear. Ito po yun, no? Ito yung sinend ko sa inyo. Nandito po yung formula natin for black shear. Ito. So, kunin ko lang. Medyo mahaba yung formula. Kaya, medyo mahaba yung formula. So, kunin ko lang po yung formula dito. Okay ba? So, kunin ko lang yung code provision. Ayan, lagay lang natin dyan, no? Gawin ko lang na basis sa pag-solve. Ngayon, ito po, uh, an angle bar under tension as shown, or is shown dapat yan. So let the vertical distance of center of bolt hole to the bottom of angle bar be 63.2. So saan po yung 63.2? Yung center daw ng bolt hole, ito po, yung center ng bolt hole, papunta sa bottom ng angle bar. Ayan po. Yan po yung magiging 63.2 mm natin. Ngayon, class, no, kung 63.2 millimeters po yan, ulitin ko, kung 63.2 millimeters po yan, pwede na nating makalculate yung shearing area niya. So, analyze for bolt shear strength. Check natin. Check natin yung bolt shear strength niya. So, ganito po. Ito, kopyahin ko lang to. Ibaba ko dito. Palakihin ko. Ito lang po yung shearing area nito. Isa lang po. Isa lang po yung magiging shear area mo. Ito lang. So, pag ito, napunit ng gantong way, wala ka naman ng ibang way para punitin to, di ba? Ganyan lang naman. Ganyan lang po yung magiging shearing area niya. So, ang magiging RN ko would be, sulat ko na lang dito, 0.6 times FU times A and B plus UBS. Ang UBS po natin is 1.0 lang, no? 1.0 lang UBS natin. Uniform, ano naman to? Uniform stress naman to. So, ito kasi pang mga cope beams lang to, yung 0.5. Wala, hindi naman to cope beam. So, next, UBS FUANT. So, 1.0 na lang, sulat ko. Tapos, FU times ANT. So, dapat daw, mas maliit yan sa 0.6 FYF AGV plus UBS FUANT. So, sulat ko lang dito, 0.6 FY AGV plus 1.0 FUANT. Ngayon, yung FU po natin dito ay makikita natin sa problem, 400. FY natin 250. So, sulat ko na dito 400. Tapos, yung A and B natin dito, class, would be, for A and B,
is net area for shear. Kapag net area, binabawas po natin yung bolt hole. Saan po ba dumadaan yung shear stress? Yung shear stress po dumadaan parallel po dito sa direction. Parallel sa direction ng ating load. Kapag potential naman, perpendicular yung area niya sa direction ng load. So, check natin yung net area for shear. So, net area for shear po, magiging length po niya is 40 plus 375. 40 plus 375 minus 1, 2, 3, 4, 5 plus kalahati, no? Kasi hanggang kalahati lang naman yung shearing area. So, 1, 2, 3, 4, 5 plus 0.5. So, 5.5 na bolt holes ang nadaanan niya. So, magiging net area natin would be 40 plus 375. 40 plus 375 multiplied by thickness. Ang thickness po natin dito is 12.7 millimeters po. Ayan po. Multiplied by 12.7. Tapos i-minus ko lang ito. Minus ko lang to ng 5.5 na hole diameter. 5.5 times. Ano ginamit natin na bolt? M16. So 5.5 times 20. Kasi M16 tayo eh. So 20. Kasi yung hole ang pinag-uusapan natin dito. Multiply ko by, again, by 12.7. So, yan yung 0.6 FU A and B pa lang yan. So, plus 1.0 times FU natin na 400, tapos ANT natin. Ano yung ANT natin? Net area for tension. So, kapag net area for tension, ito po, 63.2 minus kalahati. Kasi ito, 63.2 ito, para lang malinaw sa inyong class, ito po is 63.2. Ano ba yan? Ano nangyayari? 63.2. Tapos, hanggang kalahati po kasi yan eh. Magbawas ka ng kalahati kasi ang net area for tension would be this one. So, magbawas ka ng kalahati ng bolt hole. Ngayon, pag magbabawas ako ng kalahati ng bolt hole, that means na 63.2 minus kalahati lang or 0.5 lang ng bolt hole na 16 plus 4 or 0.5 lang ng 20. Ngayon, multiply ko na yan by the thickness na 12.7. So, ano magiging Rn natin dito? So, magiging Rn natin would be, sulat ko na lang, 0.6 times 400 times 40 plus 375 multiplied by 12.7 minus 5.5 by 20 multiplied by 12.7 plus 400 multiplied by 63.2 minus 0.5 times 20 times 12.7. So that's 904,120 newtons or 904.12 kilonewtons. Again, hindi pa tayo tapos, no? Dapat daw lesser yan sa 0.6 times Fy times AGV. So, paano natin yan i-compare dyan? So, ito lang. Ano natin, copyin ko lang tong part na to. Sulat ko na lang. Parang hirap. Sulat ko na lang na 0.6 Fy times AGV plus 1.0 times Fu times ANT. So, 0.6 times Fy natin na 250. Tapos, yung gross area for shear natin would be 40 plus 375 multiplied by the thickness na 12.7, di ba? So, sulat ko na lang dyan. Multiplied by 40 plus 375 multiplied by 12.7. Bakit ko hindi binawas yung ating bolt hole?
Yung ating bolt holes po, hindi ko po binawas kasi naka-gross area for shear po tayo, AGV. So, A sub gross for shear. Diba? So, ngayon, i-add ko na dyan yung ating 1.0 FUANT. Pareho lang yan sa 1.0 FUANT kanina. So, i-copyahin ko na lang tong part na to. Yan naman yung 1.0 FUANT kanina. Pareho lang yun dito. So, ano may sagot naman natin dito? So, may sagot natin dito would be, so palitan ko lang yung first part ng equation. Alisin ko lang yung binawas kong bolt holes. Seven six five point zero five five. So, we have Rn equals 765.055. So, ano may sagot natin dito? May sagot po natin dito. So, which of the following most nearly gives the shear area A and B? Ang magiging sagot po natin for A and B. Kapag A and B ang pinag-uusapan, check natin. Ano ba yung A and B natin kanina? Yung A and B natin ito. Itong part ng equation na to. No? So, tignan na lang natin. 40 plus 375 multiplied by 12.7 minus 5.5 times 20 times 12.7. Ang sagot natin is 3873.5. So, sulat ko na lang dito. Ang A and B natin is 3873.5 square millimeters. Ang sagot dito is 3,900. Yan yung pinakamalapit. Di ba? Next, how about this one? Which of the following nearly gives the tension area? So, A and T naman. Ano naman yung A and T natin? So, check natin po. Kapag A and T naman, it would be ito, yung area nito. From pinakababa hanggang sa bago ka makarating doon sa bolt hole. Which is given by 63.2 minus ibawas mo yung kalahati ng bolt hole, 0.5 times 20 multiplied by thickness na 12.7. So, 63.2 minus 0.5 times 20 multiplied by 12.7. So, magiging sagot po natin is 675.64 mm. mm squared. So, based on that, sa ating problem po, ang pinakamalapit sa 675 is 700. So, sagot po natin would be letter B, 700.